Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 4, Week 2. Open sort. Tingnan ang mga larawang ipinapakita. Tukuyin kung ang hayop ay matatagpuan sa bukirin, farm, alagang hayop, pet o zoo. Bukirin, farm. Hayop sa zoo. Alagang hayop, pets. Alagang hayop, pets. Hayop sa zoo. Hayop sa zoo. Alagang hayop, pets. Bukirin, farm. Bukirin, farm. Hayop sa zoo. Sa araw na ito, kayo ay matututo ng mga aralin tungkol sa isang pabula at mga elemento nito. Matututuhan din niyong kilalanin ang katangian ng mga tauhan. Bukod dito, kayo ay magsusulat ng talata tungkol sa inyong sarili, komunidad at kapaligiran. Ilarawan ng bawat hayop. Ang mga hayop ay may iba't ibang laki, kulay at tirahan. Ano-ano ang kanilang pagkakatulad? Lahat sila ay mga hayop at may buhay. Ano-ano ang kanilang pagkakaiba? Magkakaiba sila sa tirahan, laki at kinakain. Paano natin ipinapakita ang pagmamahal sa mga hayop? Inaalagaan natin sila at hindi sinasaktan. Mga ngaso, taong bumibitag at pumapatay ng hayop. Ang mga ngaso ay naglatag ng bitag upang mahuli ang aso. Umiktad, mabilis na lumihis o lumayo. Dali-daling umiktad si Ben upang hindi siya tamaan ng bola. Sinakmal, kinagat o inatake. Nagulat kami nang sinakmal ng pusa ang daga at kainin ito. Minamaliit, mababang pagtrato sa iba. Minamaliit si Nena ng kanyang mga kaklase dahil akala nila ay hindi siya marunong magbasa. Alamin natin sa ating kwento kung sino ang mga tauhan na nagpakita ng kabutihan sa iba at ang naging bunga nito. Ang pabula ay isang uri ng kwento kung saan ang mga hayop ang karaniwang tauhan. Ang mga hayop sa pabula ay nakapagsasalita at kumikilos na parang tao. May aral o mabuting asal na matututunan sa bawat pabula, tulad ng pagiging masipag, matapat, mabait, at matulungin. Ang pabula ay nagbibigay sa atin ng mahalagang aral sa buhay, sa isang masaya at madaling unawain na paraan. Halina't magbasa. Ang leyon at ang daga. May isang leyong mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno nang may lumapit ditong isang daga. Inakala ng daga na tuyong damo ang buhok ng leyon, kaya kinutkot-kutkot niya ito. Ano kaya ang mangyayari sa daga kapag ito ay nahuli ng leyon? Maaaring kainin o saktan ng leyon ang daga. Saan naganap ang pabula? Ilarawan ito. Naganap ito sa kagubatan, maraming puno at hayop sa lugar. Nagising ang hari ng kagubatan at mabilis na umiktad at dumamba-damba na ikinahulog ng pobreng daga.
Dali-daling sinakmal ng matutulis na kuko ng leon ang gumambala sa kanyang pagtulog. Patawarin niyo ako, mahal na hari. Hindi ko sinasadya ang paggambala sa inyong pagtulog. Marami po ang mga anak ko na dapat pakainin. Kung mapapalaya niyo ako, ay tatanawin ko itong malaking pagkakautang. Makakabayad din po ako sa inyo sa hinaharap. Sa iyong palagay, pakakawalan ba ng leon ang daga? Bakit? Bakit hindi? Oo, dahil naawa ang leon sa daga. Kung ikaw ang leon, anong gagawin mo? Papalayain ko ang daga. Hindi man lang ako mabubusog kung kakainin kita. Sige, makalalaya ka na. Isang araw ay makikitang paikot-ikot sa gubat ang leon. Naghahanap siya ng pagkain sa pananghalian. Nang matanaw ang nakabiting inihaw na tapa ng usa sa isang puno ng akasya, ay dali-dali itong nagtatakbo. Sa kasamaang palad, bitag pala iyon ng mga ngaso. Nakulong sa makakapal na lubid ang hari ng kagubatan. Hindi siya makawala sa bitag. Pinilit niyang magdadamba pero napatali pati mga paa niya. Walang nagawa ang lakas ng hari. Anong suliranin o problemang kinahaharap ng leon? Nahuli ang leon sa bitag ng mga ngaso. Nagkataong nagdaraan ng tanghalian iyon, ang daga kasama ang kanyang mga anak. Naisip ng inang daga, ito ang oras na kailangang bayaran niyang buhay. Dali-daling lumapit ang daga at pinagngangat-ngat ang makapal na lubid sa paa ng leon. Sa tulong-tulong na pagkagat sa mga lubid ay napalaya ng mga daga ang leon. Dati-rati ay minaliit ko ang katauhan mo. Paggapakumbaba ng leon. Totoo nga pala na kung may malalaking nakakatulong sa maliliit ay makatutulong din ang maliliit sa isang higanteng katulad ko. Sino ang tumulong kay leon? Paano siya nito tinulungan? Ang tumulong kay leon ay ang daga at ang mga anak nito. Tinulungan nila si leon sa pamamagitan ng pagngat-ngat sa mga lubid hanggang siya ay makalaya. Ano ang aral na natutunan ni leon sa kwento? Natutunan ni leon na huwag maliitin ang iba dahil kahit ang maliliit ay kayang tumulong. Talakayin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salitang magkasalungat. Maliit, malaki. Dambuhala. Maamo, mabagsik. Mayabang o mapagmalaki, mapagkumbaba. Makasarili, matulungin. Basahin muli ang kwentong Ang Leon at ang Daga. Gamit ng mga detalye sa kwento, puna ng character profile chart para sa leon at daga. Isulat ang tamang sagot sa bawat bahagi ng chart. Pangalan, pisikal na anyo, mga katangian, at mga kakayahan. Gamitin ang mga bagong salitang tinalakay sa klase sa paglalarawan ng bawat tauhan. Narito ang mga posibleng kasagutan. Para sa leon, malaking hayop, mabagsik, at malakas, may mahabang buntot. Matapang at mabagsik, maawain sa maliliit na daga, ang hari ng kagubatan. Malakas at mabilis, malaking pangil at matulis na kuko. Para naman sa daga, maliit na hayop, kayumanggi ang kulay, may mahabang buntot, mabait at matulungin, madiskarte sa mga problema, hindi sumusuko, matulis ng ngipin, magandang pagngat-ngat.
Tingnan ang mga larawang ipinapakita, tukuyin ang mga hayop at ang kanilang ginagawa. Ilarawan ang mga gawain ng mga hayop sa bawat larawan. Maaari kang magbahagi ng sariling karanasan na may kaugnayan sa mga larawan. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ikaapat na larawan. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng wastong pagtrato at pag-aalaga ng mga hayop? Bakit? Ang mga larawang nagpapakita ng wastong pagtrato ay ang may mga taong nagpapakain, nag-aalaga at hindi nananakit ng hayop. Alin sa mga larawan ang hindi nagpapakita ng wastong pagtrato at pag-aalaga ng mga hayop? Bakit? Ang mga larawang nagpapakita ng pananakit o pagpapabaya sa hayop ay hindi tama. Ito ay mali dahil nasasaktan ang mga hayop. Sang-ayon ka ba na may mga hayop na nasa zoo o amusement park? Bakit o bakit hindi? Oo, kung maayos ang pag-aalaga at ligtas ang mga hayop. Hindi kung nasasaktan o kundi inaalagaan ang mga hayop. Paano natin dapat tinatrato ang mga hayop? Dapat nating tratuhin ang mga hayop ng may pagmamahal, pag-aalaga at respeto. Ang pangangaso at pag-aalis ng mga hayop sa kanilang likas na tirahan ay mali. Nakakasama ito sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Tulad ng tao, ang mga hayop ay may karapatang maging ligtas at maalagaan ang kanilang pangangailangan. Batay sa talakayan sa klase, sumulat ng isang maikling talata tungkol sa tamang pagtrato at pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga hayop ay ating patlang. Sila ay may karapatang patlang at patlang. Narito ang ilang tamang paraan ng pangangalaga sa kanila. Una, patlang. Pangalawa, patlang. Pangatlo, patlang. Isulat ang salitang tama kung ang gawain ay tumutukoy sa tamang pangangalaga ng mga hayop at mali kung hindi. Pangangaso. Mali. Pagbibigay ng pagkain sa mga aso at pusa. Tama. Pangbabato ng mga hayop sa zoo? Mali. Pag-alis ng mga mababangis na hayop sa kanilang natural habitat. Mali. Pagtigil sa pagputol ng mga puno sa gubat. Tama. Para sa ikalawang araw. Maglaro ng charade. Isang mag-aaral ang aakto ng hayop ng walang salita. Hulaan ng klase ang hayop na ipinapakita. Narito ang mga pahuhulaan. Ang mga ito ay mga halimbawa ng mga endangered species ng mga hayop sa Pilipinas. Ibig sabihin, sila ay nanganganib na maglaho kung hindi natin sila aalagaan at poprotektahan. Bakit nauubos ang mga hayop tulad ng Philippine monkey eating eagle? Nauubos sila dahil sinasaktan at nawawala ang kanilang tirahan. Bilang mga mag-aaral, ano ang maaari niyong gawin? Alagaan at huwag saktan ng mga hayop at pangalagaan din ang kalikasan. Bakit kailangan natin silang protektahan at alagaan? Kailangan natin silang protektahan dahil mahalaga sila sa kalikasan. Ano ang magiging epekto ng pagkawala nila sa ating kapaligiran?
Kapag nawala sila, masisira ang balanse ng kalikasan at maaapektuhan ang ibang hayop at halaman. Hahatiin ang inyong klase sa 4 hanggang 5 pangkat. Makibahagi sa shared reading ng pabula na Ang Leon at ang Daga. Bawat pangkat ay babasa ng itinakdang talata o pangungusap. Ang aking pangako. Tandaan na sa pabulang binasa, mahalaga ang paggawa ng kabutihan sa iba. Ang panghuhuli o pagpatay ng mga hayop para sa katuwaan ay hindi tama. Sumulat ng mga pangungusap tungkol sa mga pangakong gagawin mo upang pahalagahan at alagaan ang mga hayop. Halimbawa, ako si Patlang ilagay ang pangalan ay nangangakong Patlang. Hindi mananakit ng mga hayop o magbibigay ng pagkain sa mga hayop na nagugutom. Panghalip na pamatlig sight words. Makinig at basahin ng malakas ang mga pangungusap na ipapakita. Ito ay isang leon. Iyon ay isang daga. Iyan ay isang malaking buwaya. Ang mga salitang ito, iyan at iyon ay mga halimbawa ng panghalip na pamatlig. Ito ay ginagamit na panturo sa bagay na hawak o malapit sa nagsasalita. Iyon naman ay ginagamit na panturo sa bagay na malayo sa nagsasalita. Iyan ay ginagamit na panturo sa bagay na malapit sa taong kinakausap. Basahin ang mga sumusunod na pangkat na mga salita para sa pangungusap o di pangungusap. Ang mabangis na leon. Kinagat ang lubid. Ang mga ngaso. Naging matalik na magkaibigan ang daga at ang leon magmula noon. Ang maliit na daga ay tinulungan ang leon. Ang leon ay hindi makawala sa bitag. Ano-ano ang iyong napapansin sa mga pangkat ng salita? Ang pangkat A ay hindi nagpapahayag ng buo o kompletong ideya. Kulang ang mga salita upang maging pangungusap. Ang pangkat B naman ay nagpapahayag ng buo at malinaw na ideya. Alin sa mga sumusunod na pangkat ang nagpapahayag ng buo o kompletong ideya o kaisipan? Ang pangkat B ang nagpapahayag ng buo o kompletong ideya, kaya ito ay mga pangungusap. Mga katangian ng isang pangungusap. Nagsisimula sa malalaking titik. Nagtatapos sa isang bantas tulad ng period, question mark, o exclamation point. Nagpapahayag ng kompleto o buong kaisipan. Balikan nyo ang pangkat B. Ang mga pangungusap na ito ay tungkol sa mga tauhan at sa mga pangyayari sa kwento. Basahin ang bawat pangungusap at unawain kung sino o ano ang pinag-uusapan at kung ano ang ginagawa o sinasabi tungkol sa kanila. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sino o ano ang pinag-uusapan sa bawat pangungusap? Ang pinag-uusapan sa bawat pangungusap ay ang daga at ang leon. Ano ang kilos o sinasabi ukol sa tao o bagay, hayop na pinag-uusapan? Ipinapakita na ang daga at ang leon ay naging magkaibigan. Tumulong ang daga sa leon at ang leon ay nakulong sa bitag at hindi makawala. Balikan nyo ang pangkat A. Ang mga salitang ito ay tinatawag na mga parirala o hindi pangungusap dahil hindi dito nagpapahayag ng buong kaisipan. Punan nyo ang mga nawawalang bahagi upang maging ganap na pangungusap ang bawat isa.
Punan nyo ang mga sumusunod na pangungusap ng mga angkop na salita. Piliin ang tamang sagot batay sa inyong natutuhan. Ang pamatlig na ito ay ginagamit patlang sa bagay na hawak o malapit sa nagsasalita. Ang pamatlig na iyan ay ginagamit patlang sa bagay na malapit sa taong kinakausap. Ang pamatlig na iyon ay ginagamit patlang sa bagay na malayo sa nagsasalita. Ang pangungusap ay nagpapahayag ng patlang, buo o kompletong kaisipan. Ang pangungusap ay binubuo ng patlang, mga salita. Makinig, may ipapakitang 5 larawan, bumuo ng tig-isang pangungusap para sa bawat larawan. Siguraduhing tama ang simula, bantas at buo ang kaisipan. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ika-4 na larawan. Ika-5 larawan. Para sa ikatlong araw. Basahin nyo ng malakas ang mga sumusunod na tulang pambata. Sabayan ito ng angkop na kilos o galaw upang maging mas masaya ang pagbasa. Maaari rin kayong magsuot ng sombrero na may larawan ng mga salitang binabanggit sa tula. Ulap. Hugis ko'y iba-iba. Gabi man o umaga. Kahit na anong bagay sa akin makikita. Hangin. Ako'y hanging dumating. Sa iyong balat, dumampi. Di mo maiguguhit, di mo rin mahuhuli. Tubig. Tubig akong malikot. Hilig magpadaustos. Sa bubong at alulod. Gustong-gustong mahulog. Buhangin. Ako'y gawing palasyo. Nasintaas ng bundok. Gustong-gustong gumuho nang muli mong itayo. Tungkol saan ang mga tulang pambata? Ang mga tulang pambata ay tungkol sa mga bagay at karanasan ng mga bata. Tandaan na ang ating kapaligiran ay binubuo ng mga living things o mga hayop, halaman at mga tao. Sila ay may buhay. Gayon din, ito ay binubuo ng mga bagay na walang buhay tulad ng tubig, buhangin, ulap at hangin. Ang bawat isa sa mga ito ay mahalaga. Bakit mahalaga ang mga ito? Ibigay ang kanilang mga gamit. Ang mga hayop, halaman at tao ay may buhay at nagbibigay ng pagkain at tulong. Ang tubig, hangin, buhangin at ulap ay kailangan natin para mabuhay at manatiling malusog. Ating basahin ang mga sumusunod na salita. Hasang, mata, kaliskis, buntot, puwit. Ang hasang ay bahagi ng katawan ng isang isda na ginagamit nito upang makahinga sa tubig. Kamay, mukha, ulo, tenga, buntot, paa. Ang dalawang hayop ay parehong may katawan, ulo, paa at ginagamit ang mga ito sa paggalaw. Ngunit may pagkakaiba rin sila. Ang isda ay nabubuhay sa tubig at humihinga gamit ang hasang. Samantalang ang unggoy ay nabubuhay sa lupa at umaakyat sa puno gamit ang kamay at paa. Ang bawat tao ay may sariling kakayahan at limitasyon. Sabihin nyo sa klase ang inyong kakayahan at limitasyon. Ako ay mahusay lumangoy, ngunit hindi ako mabilis tumakbo. Halina't magbasa. Sina Pia Tilapia, Piyo Puyo at Imong Unggoy. Sa malinaw na ilog, masayang lumalangoy sina Pia Tilapia at Piyo Puyo.
Naghabulan sila habang naghahanap ng pagkain sa malawak na ilog. Buong araw silang lumalangoy. Habang naghahanap ng pagkain sina Pia at Pio, may nakita silang nakalutang. Nagpaunahan sila sa paglapit para malaman kung ano ang lumulutang sa ilog. Ay, balat ng saging. Sino kayang nagtapon nito? Tanong ni Pio. Ano ang nakita ni Pia at Pio sa tubig? Nakita nila ang balat ng saging. Tama bang magtapon sa tubig o ilog? Hindi, dahil nakakasama ito sa mga hayop at sa kalikasan. Tumingala sina Pia at Pio sa saging at nakita nila si Imong Unggoy. Ako si Pia at siya naman si Pio, sabi ni Pia. May kinakain si Imong na saging, parang gusto ko rin kumain, sabi ni Pio. Oo nga, parang gusto ko rin kumain ng saging, sagot ni Pia. Habang kumakain, nakita ni Imong ang dalawang isda na nakatingin sa kanya. Gusto ba niyong kumain ng saging? Umakyat kayo dito sa puno, sabi ni Imong. Paano tayo makaakyat sa puno? Tanong ni Pio. Sino ang nag-alok ng saging sa dalawang isda? Si Imong Unggoy. Sa palagay mo, makukuha ba nila ang saging? Posible ba ito? Hindi, dahil ang mga isda ay hindi marunong umakyat sa puno. Tinulungan ni Imong ang mga isda, ngunit hindi sila nakaakyat. Nahulog sina Pia at Pio at pinagtawanan sila ni Imong. Kasi wala kayong kakayahan sa pag-akyat sa puno, sabi nito. Ilarawan si Imong, tama ba ang ginawa niyang pagtawa sa mga isda? Si Imong ay mayabang at mapanglait, hindi tama ang kanyang ginawa. Nalungkot ang magkaibigan at nagpatuloy sa paghahanap ng pagkain. Biglang umulan ng malakas. Nagtago sina Pia at Pio sa gilid ng malaking bato. Natumba ang punong kinakapitan ni Imong, nagtago sina Pia at Pio sa gilid ng bato. Mga kaibigan, tulungan niyo ako, hindi ako marunong lumangoy, sigaw ni Imong. Ano ang gagawin ni Pia at Pio? Tutulungan nila si Imong kahit pinagtawanan sila noon. Tinulungan ng mga isda si Imong na makaligtas. Salamat sa inyong tulong, umiiyak na sabi ni Imong. Patawad sa ginawa ko sa inyo, dagdag pa nito. Paano nagbago si Imong? Paano niya ipinapakita ang pagsisisi at pasasalamat? Humingi siya ng tawad, naging mabait at nagbigay ng saging kina Pia at Pio. Masayang kinain ni Pia at Pio ang saging. Mula noon, naging matulungin at mapagbigay na si Imong Unggoy. Kung ikaw si Pia at Pio, tutulungan mo ba si Imong? Bakit o bakit hindi? Oo, tutulungan ko si Imong dahil nangangailangan siya ng tulong at dapat magpatawad. Ano ang aral na natutunan ni Imong sa kwento? Natutunan ni Imong na huwag maliitin ang iba at maging mabait at matulungin. Suliranin at solusyon. Basahin muli ang kwento. Tukuyin ang suliranin na kinaharap ng mga tauhan at ang naging solusyon sa bawat suliranin. Isulat ang inyong sagot sa talahanayan. Pagkatapos, sagutin kung naging matagumpay ang solusyon at ipaliwanag kung bakit o bakit hindi. Suliranin bilang isa, nais kumain ng saging ni Pia at Pio. Humingi sila ng tulong kay Imong upang makakuha ng saging. Hindi, dahil hindi kayang umakyat sa puno ng mga isda. Humingi ng saklolo si Imong dahil siya ay malulunod.
Tinulungan siya ni Pia at Pio at ng iba pang isda gamit ang puno ng saging. Oo, dahil nagtulungan sila at nailigtas si Imong. Tingnan ng mga larawan, tukuyin kung anong uri ng polusyon ang ipinapakita sa bawat larawan. Pagkatapos, talakayin kung ano ang masasamang epekto nito sa kapaligiran. Unang larawan. Polusyon sa lupa. Ikalawang larawan. Polusyon sa hangin. Ikatlong larawan. Polusyon sa tubig. Dapat tayong magtulungan upang maiwasan ang polusyon. Pagkatapos, magsulat ng isang maikling talata tungkol sa paraan ng pag-iwas sa mga gawaing nagdudulot ng polusyon. Sentence stems bilang gabay. Ang tubig, lupa at hangin ay patlang. Dapat natin silang panatilihing patlang. Dahil patlang. Ang patlang at patlang ay nagdudulot ng polusyon sa ating kapaligiran. Narito ang ilang hakbang upang masugpo at maiwasan ang polusyon. Una, patlang. Pangalawa, patlang. Pangatlo, patlang. Para sa ika-4 na araw. Halina't umawit. Batang bibo ng kalikasan. Ang single-use plastic, ayaw namin yan dahil masama sa kalikasan. Ang pagkakalat sa estero at daan, ayaw namin yan. Ayaw namin yan. Ang pagkakalat sa estero at daan ay masama sa kalikasan. Koro, batang bibo ng kalikasan ay laging maaasahan. Batang bibo ng kalikasan ay dapat tularan. Ang pagtatanim ng puno at halaman, gusto namin yan. Gusto namin yan. Ang pagtatanim ng puno at halaman ay maganda sa kalikasan. Batang bibo ng kalikasan ay laging maaasahan. Batang bibo ng kalikasan ay dapat tularan. Batang bibo ng kalikasan ay laging maaasahan. Batang bibo ng kalikasan ay tunay, bantay, kalikasan, huha. Bakit mahalaga na maging batang bibo ng kalikasan? Mahalaga ito dahil inaalagaan natin ang kalikasan. Ano-ano ang mga gawain na hindi nakabubuti sa kalikasan? Ang paggamit ng single-use plastic at pagkakalat ng basura. Ano-ano ang mga gawain na nakabubuti sa kalikasan? Ang pagtatanim ng puno at halaman at tamang pagtatapon ng basura. Magbabalik-aral tayo tungkol sa panghalip na pamatlig. Tingnan ang mga larawan mula sa kwento na ipapakita ng guro. Sabihin kung alin ang ito, iyan o iyon. Basahin din ang mga sight words na makikita sa larawan. Si Imong sa punong ng saging. Dito ako nakatira. Dito ko nakuha ang saging. Ang pamatlig na dito ay ginagamit upang tumukoy sa lugar o puok na malapit o kinaroroonan ng nagsasalita. Ikalawang larawan, sina Pio at Pia ay tinutukoy si Imong na nalulunod at sinasabi ito sa kanilang mga kapwa-isda. Diyan namin nakita si Imong na nalunod. Ang pamatlig na diyan ay ginagamit kapag ang lugar o puok na tinutukoy ay malapit sa kausap na nagsasalita. Ikatlong larawan, doon nakatira sina Pio at Pia. Si Imong ay itinuturo ang ilog kung saan naroon ang kanyang mga kaibigang isda. Ang pamatlig na doon ay ginagamit upang tumukoy sa lugar o puok na malayo sa kinaroroonan ng nagsasalita. Magsasagawa tayo ng maikling pagsusulit tungkol sa wastong gamit ng mga pamatlig. Puna ng bawat pangungusap ng angkop na pamatlig, gamitin ang mga salitang ito, iyan, iyon. Patlang ang paborito kong saranggola. Ito. Patlang ay isang bahaghari. Iyon. Patlang ang punong mangga. Iyan.
Patlang ang lumang simbahan. Iyon. Patlang ang bulkan. Iyon.